The Lord be with you. And with your spirit. The proclamation of the good news according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Mary set out in those days and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled." The good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magkaroon muna tayo na maikling survey, ha. Sino po ba dito na nakapagsimba na ng 6 na beses? 6th day ngayon. Tas nga po ng kamay. Naku, marami, ha. Greeters and collectors, pwede ba take down mo mga pangalan nito? Sasabay natin sa akap. Baka mabigyan to ng ano eh. Alam niyo ba kung anong akap? Hindi niyo alam yon? O, wag niyo nang alamin. Yan po yung mga nagbibigay ng ayuda. So 6 days, mga 1,000 per day, meron na kayong 6,000. Okay. Sasabihin ko kay congressman na isa ba yung mga pangalan ninyo? Okay. So today is the 6th day of our Simbang Gabi, or Novena Mass in preparation for the birth of the child Jesus. And the gospel for today is all about the visit of the Blessed Virgin Mary to her cousin Elizabeth. So many people, or even the church, call this the visitation of the Blessed Mother to her cousin. Pero for purposes of our reflection this morning, I don't see it as just a mere visit of the Blessed Mother to her cousin Elizabeth. Ang tawag ko ho dito, dinamayan ni Maria ang kanyang pinsang si Elizabeth. Okay? Dinamayan, coming from the root word damay. Pag sinabi nating damay, daming kahulugan po nun. Yung unang kahulugan yan, damay, nadamay ka pa sa kaso. Nadamay ka pa sa kagagawan niya. Pero hindi po yun ang ibig sabihin ng pagdamay ni Maria kay Elizabeth. Ang ibig sabihin ng pagdamay ni Maria, dinamayan ni Maria si Elizabeth, she was there to help out. She was there to be a steady presence for Elizabeth. She was there to support Elizabeth. And why does Mary need to do this? For the simple reason that Elizabeth's pregnancy may not be that easy. It may be a difficult pregnancy. And why do I say that? Elizabeth was already advanced in years. Tingnan nyo na lang si Tita Tess Santiago. Yan, no? Tingnan nyo yun, no? Yan, yun ang gumawak ng ganyan, no? Sa kanyang dibdib. Ganyan ho yung edad. Nagdalang tao pa. Imagine ninyo. Yung mga pregnancy ho, hindi naman lahat easy pregnancy, tama ba? Yung mga nanay na ho dito. Hindi ganun kadali, di ba? Na kayo'y magdalang tao. There are difficult pregnancies. Yung mga bata-bata pa nga meron din karanasan ng difficult pregnancies. Imagine an 80-year-old getting pregnant. So you can just actually parang visualize the situation of Elizabeth. Yun ang unang-unang difficulty para sa kanya. The second difficulty, kung 6 na araw na kayo nagsimba, you also knew very well that the husband of Elizabeth became mute. Diba? Pang ilang araw yon na binasa yung gospel na yon. When Zechariah became mute. Pang-4. Okay? Ngayon, matanda na, nagdalang tao, yung asawa niya na dapat na karamay niya, katuwang niya, hindi makapagsalita. So how do you think these two will communicate with one another? It must indeed be difficult for Elizabeth
to get pregnant with John the Baptist. Kaya naman yung kanyang pinsan, dahil nag-aalala, talagang concerned, pumunta ka agad-agad. In haste, she went to the house of Elizabeth because of the difficult pregnancy and because Elizabeth was already old and Zechariah could not speak. So the Blessed Mother had to be there para damayan ang kanyang pinsan. Kaya yung pagdamay dito, ang ibig sabihin, tulungan, asikasuhin, magbigay ng lakas ng loob, magbigay ng inspirasyon. Ito ang konteksto ng pagdamay. So in that sense, meron kagad sa atin na hinihingi. Yung pagbisita natin, hindi lang para tayo i-entertain. Kapag pumupunta tayo sa isang bahay o kung saan paman, hindi lang para sila ang mag-asikaso sa atin. Well, it's incumbent on them na sila nga ang mag-asikaso sa atin owing to the hospitality of people. Pero dito sa gospel, it's all about the visitor giving solace to the one visited. It's all about the visitor serving the one who was visited. Baliktad. Nowadays, kapag bumibisita yung mga tao, baka nga naman yung binibisita natin nai-stress pa. Naku, dumating pa to. Dagdag na naman sa pagkain to sa budget. Alam ko, sa mga Pilipino, likas yan. Naku, pinapunta mo pa yung mga kapatid mo. Pati mga anak niyan, andi dito pa. Alam mo naman na kapos tayo. Di ba? So palagay ko, hindi lang naman dapat maging hospitable yung binibisita, kundi yung bumibisita mismo, maging biyaya din sa iba. Pangalawa, na dapat natin pagtuunan ng pansin dito. The gospel relates to us that John the Baptizer or John the Baptist, who was then in the womb of her mother Elizabeth, leaped for joy. And why do you think John the Baptist did that? For the simple reason that the Messiah visited their house. It was a recognition of John the Baptist's, kumbaga ay knowledge of the Messiah being in the womb of his aunt na pumunta sa kanila. Kaya labis-labis daw ang kagalakan. The word used was joy. You know, sa ating ordinaryong pagkakaintindi, yung joy tsaka happiness, hindi nagkakaiba. Sa secular na pananaw, yung joy at saka happiness, walang difference. But you know, in the church's understanding of joy, iba yan doon sa happiness. Yung mga theologians, mga biblical scholars, meron silang distinction between the two. Yung una, happiness, masaya ka, there is that great feeling of, alam mo yun, excitement o kung ano pa man, positive feeling dahil natanggap mo yung mga gusto mo sa buhay, na-achieve mo yung mga ninanais mo sa buhay. O di kaya merong presence ng tao sa buhay mo na nagbibigay ng kakaibang feeling. Excitement, positive feeling, optimism, yun ang happiness. So chances are, sa ganitong context, yung understanding ng happiness ay merong external elements na ngayon ay naging dahilan kung bakit nakadama ka ng excitement, positive feeling, optimism, hope. Diba? Pero in the biblical sense, yung joy ay iba. Sabi ng mga scripture scholars, it's not so much about material things, people surrounding you. It's not so much about possessions. It's not so much about achievements. But it's all about having God in your life. Scripture scholar siya na, pati theologian. So they define joy as having God in your life. And you find that sense of excitement, contentment, peace, calmness, serenity, kasi andyan yung Diyos sa buhay mo. But the essential question that needed to be asked is this: paano mo naman malalaman na yung Diyos ay nasa buhay mo? Paano mo naman malalaman na kapiling mo ang Diyos sa buhay mo? Yung sabi ng ilan, kapag kapiling mo ang Diyos, hindi ka na maghahanap ng iba pa.
Hindi ka na maghahangad ng pera, hindi ka na maghahangad ng kung ano-ano pang material na bagay. Meron kang satisfaction, meron kang contentment, meron kang kapayapaan. Kumbaga yung buhay mo sapat na dahil kapiling mo na ang Diyos. Pero yung iba, naghahangad ng kung ano-ano. Yung buhay nila, parang laging in constant mode to seek for something. Walang satisfaction yan. Pero yung Diyos, kapag ando dun sa buhay mo, kahit ganito lang, kumakain ka 3 beses isang araw, kapiling mo yung pamilya mo, masaya kayo, united kayo sa pamilya. Kung meron man, for example, na hidwaan sa pamilya, madali at mabilis lang ninyong nare-resolve, nag-uusap-usap kayo, there is forgiveness, there is no rancor, there is no dissatisfaction, there is reconciliation. Ando doon ng Diyos sa buhay ninyo. That's how we define joy. So wala ka ng worries, hindi ka na binabagabag, kasi it seems that everything is perfect in your life. Kasi ando doon ng Diyos sa buhay mo. Whereas, yung mga tao na simply experience happiness, ayun yung tipong lagi silang naghahangad ng mga bagay-bagay. Kailangan may pera, binigyan mo na ng 13th month pay, sila maghahanap, wala bang 14th month pay? Wala bang 15th month pay? Wala bang 16th month pay? Wala po talaga. Hanggang 14th lang siguro yung kayang ibigay. O yung iba, meron ka ng asawa, pero bakit ba naghahanap ka pa ng iba? Bakit ba kinakailangan mong makipagrelasyon pa sa iba, samantalang may pamilya ka na? At yung sasabihin mo, bakit nyo ba ako pipigilan maging masaya? Yun ang justification na, ba't nyo ako pipigilan maging masaya? Yung nakapagpapasaya sa'yo, hindi tama. Yung nakapagpapasaya sa'yo, mali. Yung nakapagpapasaya sa'yo, isang uri ng pagkakasala, dinajustify mo pa. Sabihin mo, eto yung kaligayahan ko eh. Kaya wag nyo na akong pigilan. So joy is having God in your life. And now, in the context of the gospel also, John the Baptizer, Zechariah, and Elizabeth had Jesus in their home. They were visited not only by the Blessed Mother, but by the child in the womb of the Blessed Mother. That's why there was so much joy. So kumbaga, yung agam-agam, may agam-agam si Zechariah, di ba? Paano mangyayari yan? Baog nga asawa ko eh. Tatanda na namin eh. Napalitan ngayon ng pagtitiwala. Yung kanilang mga concerns, di makapagsalita si Zechariah, siguro hirap na hirap itong si Elizabeth gumalaw dahil nga medyo advanced in age, pero napalitan ito ngayon ng kasigasigan sa buhay, excitement, may inspiration. You know why? Because Jesus visited them in their home. Because Jesus is present in their home. If there is the presence of Christ in our life, we become contented. We become joyful. There is peace. There is serenity. There is satisfaction. Kaya kapag panahon ng Christmas, di ba, kakaiba ho yung environment, kakaiba yung kagalakan na nararamdaman natin. Bakit? Bakit? Dahil ba mapera kayo? Dahil ba marami kayong mga natanggap na regalo? Well, kapag ganyan ho ang pananaw ninyo, you are not a Christian. I'll repeat that. Nagagala ka ngayong Christmas just simply because, yun nga, mapera, maraming regalo, maraming party, maraming pagkain, maraming inuman, maraming kung ano-anong activities, kahit na physically pagod ka, pero sabi mo, nag-i-enjoy ka naman. Kung yun lang ang nagbibigay sa iyo ng galak, hindi ka Kristiyano. Anong sinasabi natin lagi? Christ is the reason for the season. We have joy because Christ is coming. Before the simbang gabi, ano ba yung season natin sa simbahan? We call that Advent season. Tama ba ako mali? Anong sabi ng mga pari about Advent season? It's all about preparation for what? Preparation for the coming of Christ. Di ba? Darating si Jesus.
Kaya merong galak sa puso ng tao. So again, disabuse your mind. It's not about 13th month pay. It's not about the money. It's not about the parties. It's not about the food. It's not about the material things that you received. But it's about Jesus who is coming. And He is what fills our hearts with joy. So kumbaga, si Zechariah, si John the Baptizer, nasa sinapupunan pa, at saka si Elizabeth, eto na, no, nakatanggap ng blessing. Nakatanggap ng blessing sa pagdating ni Maria at sa pagdating ni Jesus. When you are a blessing to others, nagbibigay ka din ng galak sa kapwa mo. Kapag tinuturing ka ng kapwa mo, biyaya yan. Si Father Jerome, biyaya yan sa EDSA Shrine. Sinabi ko lang yung bilang example, pero hindi totoo yun. Alam ninyo si ganito, biyaya yan sa buhay ko. Alam mo yung classmate ko, biyaya yan sa buhay ko. Alam mo yung kaibigan ko, biyaya yan sa buhay ko. Kapag sinabi na ikaw ay biyaya sa buhay ng iba, you become an image of Christ because you give joy to other people's lives. Kaya naalala ko, few days before the start of Simbang Gabi, Father Matthew invited me. Father, gusto mo bang bumisita doon sa mga lugar kung nasaan may presence ng tahanan ng tulay ng kabataan? Sabi ko, sige, Father. Pinuntahan namin isang lugar sa Tondo. Ang tawag dito, Aroma. Ang ganda ng pangalan, Aroma. Sabi ko, ba't kaya aroma to? Kasi yung amoy. Ano yung amoy? Well, yan ay slum, squatter area. So yung amoy kakaiba, aroma. At doon makikita mo yung mga tao, ang kanilang trabaho ay pagkakalap ng basura, pagsosort out ng mga basura. At doon din nakita ko, hindi lamang basura, kundi pagkakalap din ng pagkain na galing nasa basura. O yung mga pagpag, niluluto nila, binebenta nila. Okay? Ngayon, na-realize ko, and I told Father Matthew about this. Sabi ko, you know what, Father Matthew? When we talk about tulay ng kabataan and the mission you're doing for them, parang it's just normal. Normal dahil alam naman natin meron talagang mga mahihirap. Alam natin meron talagang mga tao sa slums. Alam natin na maraming naghihikahos. Alam natin na maraming nagugutom. Alam natin na walang tahanan. But Father Matthew, when I came here and saw them, iba pala yung impact na makikreate niyan sa isip mo, pati sa puso mo. At doon ka magkakaroon ng appreciation ngayon, kailangan talaga ng mga taong to na tulungan. And you know what? When we were there, kasama ko mga Singaporeans na tumutulong kay Father Matthew, tuwang-tuwa yung mga tao na pinuntahan namin. Father Matthew was so famous there. He was being greeted left and right while we were walking. Tuwang-tuwa yung mga tao. Bakit kaya sila nagagalak? Because there are people visiting them. And for them, malaking bagay ito na maipabatid sa mga taong bumibisita ang kanilang kalagayan. At lalong-lalo na silang nagagalak kapag merong ibinibigay sa kanila na mga bagay-bagay. Well, dalawang bagay na nagpagalak sa kanila, yung naibigay at yung pagpunta ng mga tao. Because you know why? These people felt so abandoned. The government abandoned them. People do not take notice of them. Kaya kapag may pumupunta, nagagalak. Kapag pumupunta yung mga tao at nagbibigay sa kanila, may presence ng iba, they feel some amount of joy. At palagay ko yung mga nagpupunta doon, nakikita nila na ang Diyos hindi nagpapabaya sa kanila. The way they were treating Father Matthew, I think, parang nakita nila sa pagkatao ni Father Matthew ang Panginoon. That is how we become blessings to others. Just the mere presence. Kung nakikita nila ang imahen at mukha ng Diyos, merong kagalakan. So palagay ko yun ang unang-unang challenge sa atin, to be blessings to others. Pero ito naman yung contrast. Instead of becoming blessings to others, yung iba, toxicity ang dala sa kapwa. Ngayon,
Pag nilayan nyo rin yan, better ask yourselves. Better ask yourselves, am I a blessing or am I bringing toxicity in the life of others? Kaya yung panahon ng Pasko, hindi lang puro external ito eh. Palamuti, maganda yung simbahan natin, di ba? Lighted yung simbahan natin, may ganitong mga kung ano-anong design. Pero yung panahon ng Pasko, it is also a time to look at deeply at ourselves. To look deeply rather at ourselves. You know, sabi ng isang pilosopo, si Soren Kierkegaard. Kilala niyo ba yon? Si Soren Kierkegaard. Kilala mo? Okay, at least na-encounter mo siya, no? Dito, meron bang nakakilala sa kanya? Wala. Si Soren Legaspi, kilala niyo? Oh, yun. Hindi sila magkaugnay. Si Soren Kierkegaard, ito po ay isang existentialist philosopher. Ang ganda nung ginamit niya na word, ano? To describe kung ano yung gagawin natin na pag-aaral ng sarili. Sabi niya, inwardness. Inwardness. So the Christmas season is also about having this time of inward thinking. Yung iniisip mo, inaaral mo, pinagdinilayan mo, sino ka ba at ano ka ba? Ikaw ba ay blessing? O ikaw ba ay nagdadala ng toxicity sa buhay ng kapwa mo? Maganda yan sa mga mag-asawa. Pag nilayan ninyo, are you now becoming toxic? So much so that your partner doesn't anymore have appreciation for you? Sa mga magkakaibigan, are you becoming toxic? Dahil magkaibigan nga kayo pero napakaselosa mo. Napaka-possessive mo. Nakita mo lang yung kaibigan mo, sumama dun sa ibang grupo. Ikaw nagmamaktol na, nangaaway ka pa. Di ba? May mga ganun. O sa mga magkakapatid, are you becoming toxic or are you a blessing? Sa kumpanya, pinagtatrabahuan ninyo, blessing ka ba? O ikaw pa ang source ng toxicity? Alam ninyo yung blessing, kapag blessing ka, dahil kamukha ka ng Diyos, wine-welcome ka. Pero kapag ikay nagbabigay na nagdadala ng toxicity sa buhay ng iba, iniiwasan ka. Iniiwasan ka. They wouldn't find joy in being with you. Rather, they would feel that they are cursed for having you in their life. Kaya minsan, sa mga relasyon, dyan mo na maririnig, mabuti pa mamatay ka na. Oh. Mabuti pa mawala ka na. Bakit gano'n na yung sinasabi ng isa? Wala nang appreciation. Toxic na buhay nila. So yung inwardness, sabi ni Soren Kierkegaard, is very important. So that you may know who you are for others and what you are for others. Kung puro lang tayo saya, puro lang tayo gawa-gawa ng ganito, attend sa ganito, namimiss natin yung point kung papaano tayo either maging blessing o di kaya maging curse. Huwag tayo maging curse o toxicity, cause ng toxicity sa buhay ng iba. I guess we should rather be blessings to others. And going back to the story of Father Matthew, doon ko tatapusin. Alam ninyo, nung ando doon na kami sa mga centers na, hindi na doon sa slum, doon na sa mga centers, mga street children, ito yung mga iniwan ng magulang, o di kaya hindi man iniwan ng magulang, mga magulang pa mismo, mga relatives nila, ang naging cause kung bakit naging miserable yung buhay nila, kaya umalis na lang doon sa bahay nila. Kapag may bumibisita, yung mga street children, tuwang-tuwa din. Kita mo yung galak. In fact, yung ibang mga bata, ang tawag sa'yo, kapag lalaki ka, Papa. Because they were looking for a father figure. Papa ang tawag. At kapag umalis na ang mga bisita, sa konting panahon na yon, na nagkita kayo ng mga bata, alam nyo, merong kagad separation anxiety. Because they feel being abandoned all over again. Such was their experience. To be abandoned again. Pero hindi mo sila ina-abandona. Pero ganun ka-ingrained yung experience na meron sila. So what is the point?
What is the point? Well, we can always be blessings to others. We can always be blessings to others. And this is the challenge of the gospel. It is not so much about visiting Zechariah, Elizabeth, and John the Baptist, but Mary and Jesus becoming sources of blessings to the family that they visited. Ngayong panahon ng Pasko, again, ask yourselves, how do you become a blessing to others? And please, please, do not be the cause of toxicity in other people's lives. Amen.